O ano ngayon mga kaibigan, nagkakagulo ngayon sa Senado dahil dalawa ang lumalabas na liderato ngayon. Sino ang dapat sundin? Ang utos ba ni Senate President Alan Peter Cayetano o ang utos ba ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang masusunod? So sino nga ba sa kanila yung may karapatang mag-utos at yung mayroong batas ang kanilang mga salita? Sino yung susundin? Sino ang paniniwalaan natin? Okay. So ang ginagamit pong batayan ng minority, kaya isinagawa nila ang quorum kahit na sila po ay 12 lamang, ay ang case po ni Avellino versus Cuenco. Okay? So ipaliliwanag ko lamang po ng maigi. Nangyari po at pinayagan ang quorum kahit na 12 lamang ang nasa plenaryo, ang nasa sesyon noong panahon na iyon. Okay? 12 po ang present noong panahon na iyon sa Cuenco versus Avellino. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinayagan ito ng korte, it's because ang isang senador ay nasa ibang bansa and incapacitated. Ibig sabihin, gustuhin man niyang umuwi dito sa Pilipinas, gustuhin man niyang bumoto, gustuhin man niyang magsalita sa plenaryo sa harapan ng kanyang mga kasamahan, ay hindi maaari sapagkat incapacitated nga po. Ibig sabihin, may malubhang karamdaman o kaya naman ay kung ano pong napaka emergency o delikadong kalagayan ang isang senador noong panahon na iyon, no? Sa case po na iyon ay kusa po yung tao, voluntary po yung tao na umalis dahil kailangan niya para sa kanyang pansariling kaligtasan. Hindi po siya pinalayas, hindi po siya inexpelled at hindi po siya tinakot. Wala pong ganong pangyayari. Sa panahon po ngayon, kung saan ay kitang-kita naman po natin na ang dahilan kung bakit hindi nakakadalo sa sesyon si Senator Ronald Bato de la Rosa, it's because ay kitang-kita naman natin na siya ay balak hulihin ng mga kawani ng NBI, no? Nung nangyari po noong nakaraang mga linggo, ay kitang-kita natin na siya po ay tinangkang hulihin ng mga operatiba ng NBI sa Senado mismo. Okay? Ang balak po gawin sa kanya ay kung ano po yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipinatapon na lamang at hindi iginawad ang due process of law. Okay? So, hindi po voluntaryong umalis si Senator Bato de la Rosa. Siya po ay able, nakakalakad, nakakapagsalita, may kakayahang makipag-debate, and so on so forth. Ang problema sa kanya, siya po ay tinangkang kidnapin ng mga kalaban niya sa politika. Pangalawa, si Senator Jinggoy Estrada naman po, no, ay sinadyang kasuhan ng plunder case sa Sandigan Bayan. So, hindi po siya kusang umalis sa Senado, hindi rin po siya voluntaryong nagpaalam sa Senado. Again, siya po ay able at mayroong kakayahang dumalo sa anumang sesyon sa Senado. Siya po ay kinasuhan ng plunder, kaya po siya ay nakakulong ngayon. So magkaiba po ang case. Hindi ibig sabihin mga kaibigan na mali ang sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines, nang sinang-ayunan nila na pwede pala yung quorum na 12, no? Ang sinasabi ko lamang po dito, baka nakaligtaan nila na suriin din yung sitwasyon noong panahon ng Avellino versus Cuenco at noong panahon ngayon. Okay, magkaiba po kasi yun, no? So, hindi rin po sila ang supreme law of the land. So, ang paniniwalaan lamang po natin dito, syempre, ay ang Korte Suprema. Sapagkat malinaw po sa konstitusyon natin, no, sa 1987 Constitution, ang Senate President kasama ng matataas na opisyal na Senado, kasama po ang Senate President Pro Tempore hanggang sa Sergeant at Arms, dapat ito po ay iniluklok at pinili ng majority of all its members. So, ibig sabihin, there are 24 senators, dapat 13 po ang nandoon sa plenaryo para maisagawa
ang quorum. Okay? So para sa akin, mali, illegal at hindi tama ang ginawang pagluklok kay Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. So pakinggan po natin yung laman ng Constitution. Okay? So ito po yung tanong ko sa inyo. Sino po ang paniniwalaan ninyo? Yung sa kaso po ba ni Avellino versus Cuenco o yung nakasaad mismo sa 1987 Constitution?